see the hand, hear the voice, I can feel the touch. See the hand, hear the voice, I can feel the touch. I can see the hand, hear the voice, I can feel the touch. I can see the hand, hear the voice, feel the touch of God. Salamat po. I can see that po yung title ng awitin. Lahat po ng nangyayari sa buhay natin na nakikita natin, eh, nandiyan yung kamay ni Lord. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya pag-inintay natin yung choir dito. Kaya yung mga kabataan, tabihan nyo lang yan. Para tawag dito, tahimik lang po sila. Ayos po yan, isama sila dito para natutunan nilang yung linggo ay pagsamba sa Diyos. Kaya salamat po sa choir. Paalala lang, pag may tawag dito, may mali po makakagawang yung titigan. Kasi nakakahiya yun, nagkamali na, tinitigan nyo pa eh. Pag may nawala lang ng ibang kanta siya, titigaan nyo lang yun. Kasi huwag nyo masyadong itakpan yung mukha nyo ng kopya. Sa November 30 po, sa Brookside, sa mga pwedeng pumunta, tayo ay merong talent fest sa mga bisita namin. Diyan lang, sa Brookside, meron po tayong talent fest niya. Pag-aawitan, yan. Aawit ko yung choir dito, kasama po sila. Kaya, pag-pray po natin yan. Kaya, sa November 30, kaya, ayun lang. So, tuloy-tuloy tayo, talagay po natin yung special number. Ulit yan.
salita mo ng Diyos. Salamat po sa pagkakaawit. Ang title na? Salamat sa pagmamahal ng Diyos. Ano po? Nakakamangha. Talagang magmahal ang Diyos. Ano po? Sakto po sa ating pag-aaralan. Ano po? Kasi po ang title po ng ating pag-aaralan ay sabay-sabay natin basahin. Ready na po ba kayo? Sige po. Title po natin pag-aaralan sa umaga po ito. Okay, Nay. Pwede ka, Nay. Okay. Ako. Natay po ba yung outline? Natay mo? Wala kayong outline. Ako lang. Mas maganda tawag dito yung mga inaawit yung special number, choir, pakita-ibig. Para makita yung lyrics ng awitin. Ito tayo po ba kaya? So, po tayo ating pag-aaralan ano po? Sa Romans chapter 8. Ito po yung live verse ko, verse 31. Simula sa Romans, chapter 8, verse 31. Sabay po natin basahin. Para kasama ko po kayo, parang minaantok po kayo eh. Ready now? Read. What shall we Say to these things, if God before us, who can be against us? Ayun po yung ating pinaka-verse. And then sa verse 32, patuloy po natin, begin. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall not he also freely give us all things? And then sa verse 35, sinabi po dito, ready now, begin. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Ayun po yung ating title po ng mensahe ng Diyos sa atin sa umaga nito, Secured in Savior's Love. Secured in Savior's Love. Ano po? Tanging ang Diyos lang po, tawag dito, ang makapag-secured sa atin. Ano po? Pagka sinabing secured, ano po mapasok sa isip ninyo? Safe ka na. Ano? May security. Totoo. Ano po? Sa mundo natin may security ba? Security guard meron. Marami. Pero tawag yung security po na yan, tanging ang Diyos lang po ang makapagbigay niyan sa atin. Ano po? Nung tinanggap natin ang Diyos bilang Panginoon tagapagligtas, secure na po tayo. Meron tayong assurance of salvation. Ang kaligtasan po ba ay nawawala? Once na tinanggap mo ang Panginoon, nawawala po ba yun? Hindi. Ibig sabihin, secure tayo. Salamat sa Panginoon dahil sinabi ng John 3:16, mayroong buhay na walang hanggan sa lahat ng tumanggap sa Kanya. Ano? Na hindi na tayo mapapahamak. Napakalaking blessing po nun. Kasi pagka tayo nagkasala, nawawala yung kaligtasan, wala pong security yun. Mahirap. Ano? At maraming tao naniniwala pa rin po sa ganun. Na pagka nagkakasala sila, nawawala yung kaligtasan. Pero hindi po ganun na tinuturo ng Bible. Ano? Nung tinanggap natin ang Diyos, naging anak niya po tayo. Secured na po tayo sa pagmamahal ng Panginoon. Ano po kaya? Salamat sa Diyos. Ano po dahil sinecure niya po tayo sa mundo. Hinahanap ng tao ang security sa pera. Pero hindi. Kasi kahit may pera ka, wala security na mabubuhay ka pa rin. Hindi pa rin sure na buhay ka bukas. Ano? Hindi tawag dito secure. Pagka tawag dito, ibabase mo yung security mo sa ibang tao. O yung tiwala mo sa ibang tao kasi wala din. Kasi ang tao nagbabago. Amen? Ngayon okay kayo niya, sa susunod baka hindi na. Ano po? Kaya wala security sa tao mga kapatid, hindi ka secure. May pera ka pa, nasa iyo man ang lahat, okay man yung buhay mo, hindi secure na okay ka ngayon. Darating sa time, kahit yung pera mo, kahit yung mga gamit, tao na inaasahan mo, hindi ka masisecure niyan. Pero salamat! Dahil sinecure tayo sa pagmamahal ng ating tagapagligtas. Amen po ba?
Ano po, kaya tawag dito, bago po tayo tuloy yung ating pag-aaralan, make a habit of putting your phone, okay, sinabi ko na ito sa inyo, away when you are with the people you care about. Okay? Share ko lang sa inyo, kasi nandito tayo sa church para sa Diyos. Pag hindi naman emergency, basahin nyo ulit. Sabay-sabay natin basahin. Begin. Okay. Pagka ikaw pala nasa taong tawag dito, nakikipag-usap ka, okay? Mahirap kasi nakikipag-usap ka, may cellphone ka. Ano? Hindi ka importante sa tao pagka ganun. Ano, nag-uusap kayo, may meeting kayo, nagsiselfone na siya. Hindi importante yung meeting nyo kasi meron siya mas importante yung kausap niya sa cellphone niya. Ngayon sa church din ganun. Kasi pumupunta tayo sa church para sa Diyos. Mayroon naman nagpe-Facebook pa rin ikaw, nasa church ka na. Pero kung nag-notes ka, good yan. Ano? Pag-post ka ng about sa Panginoon, good yan. Pero kung hindi naman, maganda hindi muna natin gawin kasi ang kinakausap natin dito ang Diyos. Amen po. Okay, tip yun sa inyo ha, pag may kausap kayong tao, tapos nagsi-cellphone yan, hindi ka importante dyan. Ang importante sa kanya, yung kausap niya sa cellphone. Okay? Tip yun. Pagka naipagkita kayo, naipag-date kayo, tapos nagsi-cellphone, no, hindi ka importante dyan. Kaya salamat sa Panginoon, the love of God is immeasurable. Hindi masusukat yung pagmamahal ng Lord. Sa tao, nasusukat eh. Naniniwala kayo? Pagka gumawa ka ng mabuti sa tao, tumataas yung pag-ibig niyan. Halimbawa, binibigyan mo siya ng ganito, love ka niyan. Pero tawag dito, pag nasaktan mo yan, bumababa. Parang tumataas yung may lamang tumatagala. Ano ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos, hindi masusukat. Hindi kaya sukatin yan. Sinabi kung paano daw yung east and west, gano'ng kalayo, ganun daw tayo minahal ng Diyos at pinatawad ng Diyos yung ating mga kasalanan. Amen? Ngayon, ayun yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ano po? Immeasurable. Hindi masusukat yan. Walang kayang sumukat. Pagka yung bata, tinanong mo kung gano'ng kanyang kamahal, pag binibigyan mo, love ka niyan. Pero pag nasaktan mo yan, hindi ka na love niyan. Pag tinanong mo yung mga bata, ganun. Ano po, hindi ka na niya bati. Pero ang Diyos, salamat, the love of God, immeasurable, hindi masusukat, walang kayang sumukat niyan. Okay? Hindi lang po yan, hindi lang immeasurable, incomparable. Ano po? Walang kapantay. Pag ang Diyos nagmahal, hindi kaya pantayan yan. Ano po? Salamat sa pagmamahal ng Panginoon. Ngayon ang tanong ko sa inyo, okay, ready na ba kayo na wala naman? Kumingna naman to ah. Ready ba ako? Ready ka ako? Okay, sige. At least rinig. Ang pagmamahal ng Diyos, incomparable. Number one, ano po yung number one? Immeasurable. Okay, sabay-sabay ka tayo. Gusto ko kasama kayo. Parang wala kayong gana eh. Number one? Immeasurable. Hindi masusukat pagmamahal ni Lord. Ano? Kahit sukatin nyo yan, walang kapansa na yan. And then, pangalawa, incomparable. Walang kapantay. Pag ang Diyos nagmahal, hindi kayang pantayan yan. Ano? Ngayon ang tanong ko sa inyo, ano ba yung pagmamahal sa inyo? Nagmahal na ba kayo? Di mo ba? Tawag dito ang Diyos pag nagmahal. Paano bang kailangan pagmahal ka ng isang tao? Pwede mo mag-interview sa inyo? Pwede ba? Pwede ba kayo sumagot? Brother Lau, paano ba? Lau. Ano ba? Ano? Sige. Kahit isang word lang. Ano ba sa iyo yung pagmamahal? Paano ba? Ano, Brother Archie? Ano na? Iniintindi. Iniintindi. Okay. Pag nagmamahal ka, umiintindi. Ganun ang Diyos sa atin. Ano? Kaya walang makantay. Kahit ilang beses mo sa Lord, iintindihin ka niya. Ganun po yun. Kaya walang kapantay. Ang tao hindi kaya gawin yun, iintindihin ka lagi. Mahirap yun, yung umintindi ka, lalo na tawag ito, lagi siyang may toyo. Mahirap yun. Diba? Yung mga lalaki yun, ganun eh. Hindi mo rin maintindihan. Kaya tawag dito, yung pagmamahal ng Lord, walang kapantay kasi iniintindi niya tayo. Meron pa bang gusto sumagot? Si Angel. Nagpapatawad. Nagmamahalan. Nagpapatawad. Sa mag-asawa, hindi sila tumagal dahil laging may kilig. Ano? Hindi dahil nagtatagal sila, dahil nagpapatawaran sila sa isa't isa palagi. Amen? Amen. Totoo, ang nagmamahal, nagpapatawad. Ang Diyos lang ang kayang gumawa niyan.
Walang kapatay ang Lord dyan, lagi kang patatawarin. Kasi mahal ka niya, secured ka sa pagmamahal ng Diyos. Ang galing ng Lord, no? Wala kang patay ang pagpapatawad niya sa atin eh. Kasi nga mahal ka niya. Kaya nga binigay niya yung buhay niya sa atin eh. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya sa mga nagmamahal, umiintindi, marunong umintindi. Nagpapatawa, meron pa ba, Brother Neil? Puso kasi yung mata mo eh. Meron ba? Ilan ka ba, Brother Mel? Nagsasakripisyo! Masyadong malalim yan. May effort. Pag nagmamahal, may effort. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ang Lord, nag-effort talaga, buhay, binigay. Walang kayang gumawa niyan. Kung ibibigay mo yung buhay mo, salamat sa Diyos dahil yung pagmamahal niya, incomparable. Hindi kaya ikumpara sa tao, hindi kanino man dito sa mundo. Salamat dahil sa Panginoon. Kaya ang pagmamahal ng Diyos, umiintindi, nagpapatawad, nagsasakripisyo. Ilan lang po yan sa mga pag-ibig. At ayan po makikita natin sa Diyos. The love of God is immeasurable, hindi masusukat, incomparable, walang kapantay, and then pangatlo, incomprehensible. Wow! Ang lalim, Pastor! Sinabi dito, hindi maintindihan. Sinabi dito, hindi maintindihan yung pagmamahal ni Lord. Ang hirap intindihin nga naman, no? Tawag dito, pasaway ka. Lagi ka nagkakamali. Tawag dito, sino magmamahal dyan? Diba? Pero kahit di tayo maintindihan, minahal tayo ng Diyos. Amen? Pero yung pagmamahal ni Lord, hindi maintindihan talaga eh. Pagka iintindihin mo, ang hirap, mga kapatid. Kasi sino kaya magmahal sa atin? Hindi naman po tayo kamahal-mahal. Amen? Pero salamat dahil minahal tayo ng Diyos. Kaya yung pagmamahal ng Lord, hindi talaga maintindihan yan. Love ka ng Panginoon, period. Ano nangyari dito? Bago to Okay, lumat na po ito. Okay, sige po. Parang parehas na tayo, wala yata ako mic eh. Ayos na ba kayo walang mic? Hello. Wala din Nasabutahe tayo dito Bibilisan ko na lang. Okay lang ba kahit walang mic? Parang mas maganda yung voice ko pag may mic eh. Okay, sige po, tuloy-tuloy na tayo. Madali kasi ako ma-distract. Alam pang kaya na ba ganyan. Okay, ano nang gagawin natin? Ito? Okay. Hello. Ayan. Okay, tuloy tayo. Sige, bibilisan na natin. Ganyan ang pagmamahal ng Panginoon. Immeasurable, incomparable, incomprehensible. The love of God is greatest love of all. Pagmamahal ng Diyos, tawag dito. Kaya talaga ang totoong pag-ibig. Sa Panginoon lang natin makukuha yan. Natuto tayo magmahal dahil minahal tayo ng Diyos. Kasi hindi naman tayo talaga marunong magmahal. Minahal lang po tayo ng Panginoon. Kaya ang pagmamahal ng Diyos ay genuine, tunay, amen? Hindi tawag ito, hindi peke yan, totoo yan. Hindi lang genuine, kundi guaranteed. Garantisado. Totoo ang pagmamahal ng Panginoon. Amen po ba? Okay? Ngayon, may tatlong bagay lang gusto ko share sa inyo sa umaga pong ito. Nakakailang minutes pa lang po ako, 10 minutes pa lang ako. Binibilisan ko lang. The love of God, makikita natin dito, number 1, the love of God is the protection of Savior's love. Makikita natin dito yung pagmamahal ng Diyos, nagpoprotekta. Amen? Amen. Okay. Gusto ko mas malakas na amen. Amen po ba? Amen. The protection of Savior's love. Malalaman natin ang totoo na ang Diyos nagmamahal sa atin, nagpoprotekta. Kasi ang totoo nagmamahal, tawag dito, nagpoprotekta siya. Sinabi po dito, ang tunay na pag-ibig ay nag-iingat, nagtatanggol, nangangalaga, nagbabantay. Kaya po ang totoo nagmamahal. Hindi nagkukonsinti sa mali. Hindi po gano'n ang Diyos. At pagkamahal mo, tinatama mo. Salamat sa Panginoon. Sa verse 31, ano sinabi po doon? What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Kaya salamat sa pag-ibig ng Diyos, pinotektahan na tayo. Nasa Panginoon ka, sinong laban sa'yo? Kaya walang tawag dito, pag nasa Panginoon ka, wala nang kayang pumalo sa'yo. Ang Panginoon nagpoprotekta. Kaya salamat sa Panginoon nung minahal na tayo, pinoprotektahan niya tayo. Kaya pansin nyo sa tuwing nalalayo tayo sa Diyos,
Sa tuwing nagkakamali tayo, pinoprotektahan ka ng Diyos, dinidisiplina ka niya para makabalik ulit sa Kanya. Kasi totoo ng tama, nagdidisiplina eh. Hindi mo hayaan na pasaway lang siya, na mali lang siya. Kasi pag mahal mo, itatama mo siya. Tama po ba yun? Salamat sa Panginoon dahil tinatama niya tayo sa tuwing nagkakamali tayo. Sa tuwing bumabagsak tayo, tinutulungan niya tayo. Ganun na nagmamahal, mga kapatid. Tanungin niyo yung mga magulang ninyo kung paano sila magmahalan ng kanilang sila mag-asawa. Hindi naman laging okay sila eh. Pero sa hirap, magkasama yan. Kasi ang totoo nagmamahal, nagpoprotekta yan. Kasi gano'n ang ginawa ng Diyos sa atin. Protektahan po tayo ng Panginoon. Kasi mahal niya tayo. Isipin niyo kung paano tayo protektahan ng Lord na dapat sa impyerno tayo. Pero hindi siya pumayag. Bumaba siya sa lupa para bayaran yung mga kasalanan natin. Kasi mahal niya tayo. Salamat sa Lord, no? Kasi ang totoo nagmamahal talaga, nagpoprotekta. Salamat sa Panginoon. Minahal niya tayo. Kaya sa pagmamahal ng Diyos, secure tayo eh. Kasi pinotektahan ka na niya. Siya na yung nagbayad ng kasalanan. Siya na yung nag-ari ng kasalanan natin. Ano po? Kasi nga, pagka hindi niya ginawa yun, mapapahamak tayo. Kaya, secure tayo sa Savior's love. The protection of Savior's love. Sa verse 31, ang totoo nagmamahal, nagpoprotekta. Kasi kung dinidisiplina tayo ng Diyos, mahal tayo ng Panginoon. Kasi sa tuwing mayroong taong nag-aalaga sa iyo, nagitingan sa iyo, nilalapit ka sa Diyos, tawag dito, pinoprotektahan ka niyan. Gusto ka niyan malapit sa Panginoon. Salamat sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pinotektahan niya tayo. Kung sasabihin mo wala nagpoprotekta sa iyo, ang Diyos nagprotekta sa atin. Kung dapat mapapahamak tayo, pero dahil pinahal tayo ng Diyos, secure tayo. Kaya ang sinabi doon sa verse, anong masasabi mo dito? Kung nasa iyo ang Panginoon, sino laban sa iyo? Diba? Protection of God po yan. And then number 2. Okay, nandiyan pa po kayo. Ano po yung number 1? Mas malakas po number 1? Sabay hindi po sabay-sabay. Sa dulo, Okay, number 1, ano po number 1? Pangalawa, hindi lang tayo pinotektahan ng Lord. Tawag ito, pinatunayan niya pa. Kasi ang totoo nagmamahal, pinatutunayan niya. May nagpatuloy na ba na minahal kayo, mas nawala? May ganun no? Sabi, mahal ka pero nawala. Kasi hindi kahit, yung pagmamahal kasi ni Lord, hindi kahit kumpara sa tao. Ang pagmamahal ng tao nagbabago eh. Gaya po na sinabi ko, pagka okay kayo niyan, tawag ito, walang away, talagang nagmamahalan kayo niyan. Pero pag nag-away na kayo, doon mo malalaman kung okay pa rin kayo niyan. Diba, nasaktan mo, kung mahal ka pa rin yan, doon malalaman kung mahal ka pa rin yan. Pero ang Diyos, pinatunayan ng mahal ka niya. Pinatunayan ba ni Lord? Pinatunayan ng Lord. Sinabi sa verse 32, basahin natin. Ipatunay na mahal tayo ng Diyos. Ready now, read. He that spared not his own son, but delivered him up for us all. How shall he not with him also freely give us all things? Okay, ganito ang patunay ni Lord. Okay? Tawag ito, ang Diyos binigay niya yung anak niya. Okay? Binigay ni Lord yung anak niya. Ngayon, at hindi niya kayang ibigay sa'yo. Para ngayon yung sinasabi dito ng verse, binigay ko sa'yo kahit sa isa kong anak. Si Jesus binigay niya yung buhay niya. Ngayon, meron pa ba siyang hindi kayang ibigay sa'yo? Yung buhay niya nga, binigay niya. Yung pangangailangan mo, hindi na kayang ibigay. Yung buhay niya, binigay niya. Ayun, parang simple na sinabi dito. Ano po, ang pagmamahal ng Diyos, sinabi ni Brother Neil kanina, may sacrifice. Buhay ang sinacrifice ng Panginoon sa atin. Ngayon, namomblema ka sa pera mo. Buhay niya nga, binigay niya sa'yo. Kasi mamomblema ka pa rin sa future mo, buhay niya nga, binigay niya. Pera pa kaya? Yung problema mo, hindi kayang solusyonan ni Lord yan? Kaya ni Lord yan, buhay niya nga, binigay niya. Diba? Ay sinasabi ni Lord binigay ko buhay ko, tapos yung pamasahin mo lang wala ka. Kung mamomblema ka dyan. Diba? Yung bills mo, buhay ko, binigay ko sa'yo na. Basta mamomblema ka sa mangyayari sa'yo, sa mga pangailangan mo, buhay ko, binigay ko. Pinatunayan ng Diyos na mahal na tayo, mga kapatid. Nag-sacrifice po siya, buhay niya. Ngayon ang tanong,
tayo ba, mahal natin ang Diyos? Anong patunay? Tayo mo bang mag-sacrifice sa Diyos? Eh, Sunday na, tinatamad ka pa. Pagpupunta ka ng church. Ang lapit na ng bahay mo, hindi ka makapunta. Yung mga malalayo, on time pa sila dito. Meron ako kaibigan, pumupunta siya ng church, alam mo magkano pa masahe niya? 800, balikan. Masahe siya pumunta ng church, may kakilala ako, kaibigan ko. Sabi ko nga, sa kanya, pwede bang ako na lang magatid sa'yo? Nahiya siya sa akin eh. Kahit 500 lang, sarado natin. Ihatid ko lang siya sa Taguig. Taguig lang naman eh. Ihatid ko siya sa church niya sa Taguig. Binibiro ko, chat ko ulit mamaya. Confirm ko kung tuloy na yung pag-hatid ko sana every Sunday. 500 lang, 800 yung binabayad ko sa Grab. Yung mayroon naman kasi mag-commute, babae siya eh. Nag-commute siya doon, hindi naman siya sanay mag-jeep. Di ba? Eh ganun kasi hindi sanay mag-jeep, kaya nag-grab. Pag nag-grab siya doon, 400, papunta pa lang. Pag pa-uwi, 400 ulit. Kaya biniro ko siya, sabi ko, best ko eh. Dito, pwede ba ako na mag-hatid sa'yo? Binibiro ko siya, kaibigan ko eh. Ako na mag-hatid, 500 lang. Bali ka na. So, alamin ko lang ulit. Hindi ko lang sabihin kung ba't ko sinil sa inyo, 800 lang pamasahe nun. Sakripisyo yun? Mahirap yun. Pag hindi mo mahal yung tao, hindi ka mamakasahe eh. Ha? Tama? Tama ba ako? Pag nagmamahal ka nga, kahit gano'ng malayo, pupuntahan mo yun. Kahit gano'ng malayo, lalakarin mo yun eh. Kahit malayo, pupuntahan kita. Kasi mahal mo eh, pupuntahan mo yun. Siya, mahal na ang Diyos eh, kaya kahit 800 yung balikan yung pamasahe niya, magiging 500 pala. Pag ako na yung nagatid. Ano tawag dito, magsasakripisyo ko pag mahal mo. Pinapatunayan niya na mahal niya talaga ang Diyos. Tayo, walking distance lang, hindi natin magawa. No. Kasi hindi dahil malayo ang Diyos. Dahil yung puso natin malayo na kung bakit hindi na tayo makapunta ng church. Ang Diyos, pinatunayan niya. Ngayon, paano natin patutunayan na mahal natin ang Diyos? Lagi natin alam yan. No, tawag dito, yung time mo, saan na ubos? May time pa ba ang Diyos sa'yo? Ano? Yung talent mo, meron pa ba? Nabibigay mo pa ba sa Diyos yan? O sa iba mo na igagamit? Diba? Yung treasure, yung mga bagay na meron ka, nakapagbigay ka ba sa Diyos, sa mission, sa commitment mo sa church? Kung ano yung may tutulong mo sa gawain ng Diyos, nakakapagbigay ka ba? Ano ba ito gaganda ng church? Makatulong ka ako dyan. Diba? Kasi kung mahal mo ang Diyos, tutulong ka sa gawain eh. Ano po? Kaya salamat sa Panginoon. The proof of Savior's love, binigay niya yung buhay niya sa atin. Ngayon, ang tanong ko po, mahal ba natin ang Diyos? Patunayan natin. Sa sacrifice, ang pagmamahal ng Diyos, sincere. Ano po? Means being honest, truthful, straightforward, or without deceit. Ayan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano po? Talagang minahal tayo ng Diyos. Kaya ang pinakautos ni Lord sa atin, bilang minahal niya tayo, mahalin mo rin yung kapwa mo. Amen? Kasi totoo nagmamahal, pinapakita yun. May proof. Ano po? Ngayon, ano pong proof na mahal nyo ang Diyos? Sinabi po dito, if you love me, keep my commandments. Sinabi po sa Exodus. Hindi po nagbabago yan. Simula Old Testament hanggang New Testament, sinasabi ng Diyos, kung mahal mo ako, sundin mo yung mga utos ko. Nandiyan po lahat yan. Ano po, sige, i-flash mo na lahat yung parang basahin mo. Nandiyan pa yan. Pag mahal mo ang Diyos, ibigay mo yung salita niya. Pinatunayan ng Lord yung pagmamahal niya sa atin. And then last, nakatapos na po tayo. Number 3, ano po? Number 3, basahin natin ready now, begin. The power of Savior's love. Ang kapangyarihan ng pagmamahal ng Diyos. May kapangyarihan. Ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya sinabi sa verse 35, kung pagbabasahin niyo yung mga sumunod na verse, basahin ko po. May time pa naman tayo eh. Nasa na yun? Basahin ko lang po. Sinabi sa verse 32, kung ang sarili ng anak ay hindi niya ibinagkait, salit ibinigay niya para sa ating lahat. Hindi kaya niya ay ibigay na magpasagana sa ating na lahat ng bagay. Sa verse 32 sinabi dito, sino ang makakapagharap na parang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Sinabi dito ng Diyos, sino daw yung pwedeng mangusga sa atin?
Ang Diyos na nga nagpawalang sala sa atin. Ibig sabihin, ano man yung kasalanan natin nagawa, pinawalang sala ng Diyos yun. Ibig sabihin, kahit anong sabihin ng diablo, ng ibang tao, wala tayong kasalanan sa harap ng Diyos kasi pinatawad niya nga tayo. Ayun yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Wala daw pwedeng sabihin sa atin ng ibang tao kasi pinatawad niya nga tayo. Di ba pag mahal mo kahit sino pa siya, mahal mo yun. Tawag dito, kahit ano pa nakaraan niya, mahal mo yun. Di ba? Ay kung totoo nagmamahal, kahit anong nakaraan niya, nagawa niya sa'yo, tawag dito, dahil mahal mo yan, walang makakapigil sa'yo, mahal mo yan, period. Amen? Ayun ang kapangyarihan ng pagmamahal na ginawa sa atin ng Diyos. Kasi nga naman, tawag dito, kung yung mga nakaraan natin, kasalanan natin nagawa noon, at gagawin pa, kung may kapangyarihan pa sa atin yan, at nawawala yung kaligtasan, lahat tayo kawawa. Pero salamat sa Diyos dahil may kapangyarihan yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Pinawalang sala tayo ng Diyos. Ang galing ng Lord, no? Ito sinabi sa verse 33. Sa verse 34 na po pala tayo. Sino ang mahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay? Ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Ngayon, sagot dito, sino daw yung may kayang pumaratang sa atin, mamusga sa atin? Yung Diyos nga namatay para sa ating kasalanan, nabuhay ulit at ngayon nasa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ang ating nagapagtanggol sa kaaway. Pagka mayroong sinasabi sa atin ng kaaway, sinasabi ng Diyos, walang kasalanan yung anak ko na yan. Di ba, pag mahal mo ganun, kahit sino siya, tanggap mo. Kasi mahal mo yun eh. Yung iba kasi hindi ganun magmahal. Mahal ka lang niya if hindi natatanggap siya sa'yo. Hindi pagmamahal yun. Mahal ka niya pagka maganda ka, pag pogi ka, pag hindi ka na pogi, hindi ka na mahal. Yung iba kasi ganun magmahal eh. Diba? Pag wala kang pera, hindi ka mahal. Walang pera to, hindi ko love to. Diba? Nakadepende kung anong meron ka. Maraming taong ganun, mahal ka dahil may nakukuha siya sa'yo. Hindi mo totoong pagmamahal yun. Kawawa naman yung mga boys natin. Ay, hindi lang. Diba? Ibig ko lang po sabihin, mga kapatid, ang minahal tayo ng Diyos, period. Kahit ano ka pa. The love of God is powerful. Nakapangyarihan yung pagmamahal ng Diyos sa atin, mga kapatid. Then sinabi sa verse 35, who shall separate us from the love of Christ? May mga paghiwalay ba sa atin sa pagmamahal ng Diyos? Wala. Magbabanggitin nyo dyan, shall tribulation or distress, persecution, famine, nakedness, or peril, or sword, wala makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Period. Ano man yung kalalagayan mo, mangyari sa'yo, mahal ka niya. Kaya nga sinabi dito ng Panginoon, tawag dito yung mga kaibigan yung ginagamit ng Diyos, hindi naman sila perfect eh. Tayo, mga ginagamit ng Lord, hindi tayo perfect, marami tayong pag-uulong sa Diyos. Lahat tayo. Pero salamat dahil yung kapangyarihan ng Diyos, sinabi dito, gusto kong basahin sa inyo, nabasa ko lang. Nakatapos na po tayo. Basahin po natin, ready na ulit. Some others people in the Bible, they go fast sleeping up. Why? Because the story given and given the state, finishing with Rama. You might feel like they were beaten, but the story is not over. Galing eh, no? Pasan niyo yung mga ginamit ni Lord sa Bible? Makamit ng mga nakaraan nila eh. Pumalpak sila. Pero pansin niyo yung mga yon, ginamit ng Diyos. Naghimala, ginamit sila ng Panginoon. So bago sa atin, ganoon din tayo, di ba? Minsan parang ayaw natin magpagamit sa Diyos, gagamitin ba ako ni Lord? Gusto ko maglingkod, mahina ako magsalita, wala akong talento. Gagamitin ba ako ni Lord? Opo, basta sumunod ka lang sa Kanya. Sabi mo pagkatapos, sinabi ng Hebrews chapter 13, verse 5, huwag kayong magmukhang pera. Masayahan kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko tayo iiwan, hindi pababayaan man. Kaya ang buong tapang nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulog sa akin, hindi ako matatakot. Amen. Sinabi ng Diyos, hindi ko tayo iiwan, hindi pababayaan. Kasi sa love ng Panginoon, secured po tayo.
So, kasi ang pagmamahal ng Diyos, nagpoprotekta, hindi lang nagpoprotekta, may proof, pinatunayan niya sa lahat ng ginagawa ng Diyos. Hanggang ngayon, makikita mo yung kamay ng Diyos. Kaya maganda yung tinawag nyo kanina, I can see the hand. Yung buhay natin, yung nangyayari sa pamilya natin, sa buhay natin lahat-lahat, kamay ng Diyos yan. Kung paano tayo naayos ng Diyos. Hindi lang yun, yung kapangyarihan, the power of Savior's love, kita-kita nung namatay ang Panginoon sa cross. Dahil wala na pala makakapag-iwalay sa atin. Ano man yung magawa natin, tumalikod ka man, lumayo ka man sa Diyos, hindi ka mahihiwalay. Ang galing ng Lord, no? Hindi ka na mahihiwalay sa Kanya. Ibig sabihin, anak ka niya. Malayo ka man sa Kanya. Kanya po lahat tayo ay tumayo. Tayo po yung manalangin. Secured in Savior's love. Sana huwag natin i-depende sa tao na masisecure tayo. Kasi sa totoo lang mga kapatid, dito sa mundo, walang katiyakan. Hindi ka secured sa mundong ito. Walang tiyak sa mundo pong ito. Hindi natin alam yung buhay. Hindi ka secured pag may pera ka. Maraming may pera, hindi sila secured. Bakit? Kasi ang buhay po dito, pansamantala lang. Salamat sa Diyos, sinigure niya tayo sa pagmamahal niya. Tayo po yung nakukumikit, tayo po yung manalangin. Pero sa bawat isa po sa atin, gusto mong lumapit dito sa harap, manalangin, pasalamat sa Diyos, kanyayaan ko po kayo na lumapit dito. Sabay-sabay tayo manalangin. Gusto ko ipagpasalamat sa Diyos, lapit lang po tayo dito. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na binigay ito sa amin. Tunay, Panginoon, sa mundong ito, walang katiyakan. Buhay namin, walang katiyakan, Lord. Hindi kami secured sa mundong ito, Lord. Salamat, Lord, sa pagpapaalala niyo sa amin. Sa pagpapalad niyo ay secured po kami. Dahil kami ay hawak po ninyo. Salamat, Panginoon Diyos, dahil pinoprotektahan niyo kami sa pinalalayo kami sa inyo, sa pinadadapa kami, kinakayo niyo kami. Salamat, Lord, sa pag-aalala niyo po sa amin. Salamat, Lord, sa protection niyo po, Panginoon, palagi po sa amin. Salamat, Lord, sa proof. Pinakita niyo sa amin, hindi niyo lang sinabi na minahal niyo kami. Salamat, Lord, dahil nilagay niyo yung buhay niyo po sa amin. Dahil hindi kami kamahal-mahal. Minahal niyo po kami. Pinatunayan niyo po yun kung kayo po'y napako sa cross. Tutulungan niyo rin po kami na patunayan na mahal namin kayo. Magkaroon kami ng time. Magbigay kami, Panginoon, ng talento namin sa inyo. Kung i-bless mo kami balang araw, Panginoon, hindi makakalimot sa gawain ninyo. Lord, salamat kami, Panginoon, sa kapangyarihan, sa power ng pagmamahal ninyo. Na ano man yung mangyari sa amin dito sa mundo, ano man yung magawa namin pagkakamali. Salamat dahil minahal ko kami. Wala na sa amin kapangyarihan, yung kasalanan, yung tribulation, yung kahirapan man, Panginoon, kahit kamatayan, wala pong kapangyarihan sa amin. Salamat, Panginoong Diyos, dahil sa pagmamahal ninyo, secure po kami. Na Lord, tulungan niyo po kami. Kami po isama-sama na nalangin sa inyo, malangin sa inyo. Ibigay namin yung security po namin sa inyo. Tukod po namin yung tiwala po namin sa inyo. Hindi po sa ibang tao, hindi po sa anumang bagay dito sa mundo, sa inyo lang po. Lord, salamat po sa pagtutulong nyo sa amin, sa kami nagkakamali. Salamat, Lord, dahil pinaayos nyo kami, so hindi kami okay, hindi kami maayos, Panginoon. Salamat, Lord, dahil pinahal kami, period, Panginoon. Tulungan nyo rin kami na mahalin kayo, Lord. Mahalin yung kapwa namin. Salamat, Lord, sa pagpapaalala na nagmamahal, hindi nagpapatawad, sasakripisyo. Lord, maraming salamat sa mga anak po ninyo na lumapit sa harap. Sa mga anak ninyo na lumapit po sa inyo. Alam niyo po yung nasa puso namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na manatili sa pagmamahal po ninyo. Maraming pong salamat naman. Ang aming sapwa at dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Maraming pong salamat and to God be the glory.